Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Minsan sa buhay may mga sugat na akala mo'y hindi na muling gagaling. Mga pusong pilit binuo pero ayaw nang magmahal. Ngunit paano kung sa isang swipe lang pala ang kailangan para muling mabuhay ang pusong natutulog ng matagal? Kwento ng pag-ibig na nagmula sa dating app, iyan ang inyong mapapakinggan ngayong araw na ito sa aking programang Kaakay with DJ Kakay. DJ Kakay, ako si Mara, 26 years old mula sa Pampanga. 4 na taon na akong walang karelasyon. Hindi dahil walang dumarating, kung hindi dahil hindi ko na alam kung paano ulit magtiwala. Mas pinili ko mag-focus sa trabaho, sa pamilya, sa sarili. Pero nitong huli, isang app lang pala ang kailangan para magulo ang tahimik kong mundo. 4 na taon na akong mag-isa. Hindi dahil walang gustong pumasok, pero marami akong ayaw. Yung unang relasyon ko, tinaya ko lahat pero iniwan din ako. Nakakapagod, nakakatakot. Paano kung masaktan ulit? O si Mara na naman, lagi na lang tinatanong kung kailan ako magmo-move on. Mara, seryoso ka? Hanggang ngayon, ayaw mo pa rin magjowa? Hindi sa ayaw. Ayoko lang masaktan, no? Grabe ka. 4 na taon na yan, girl. Ang tagal mo ng single. Hindi ka pa nalulungkot? Sanay na ako, Celine. Ang daming ginagawa eh. Trabaho pa lang, ubos na yung oras ko. Sus, excuse lang yan. Ang ganda-ganda mo kaya. Tapos, ang tibay pa ng padarat ng puso mo. Sabihin mo nga, naging mapili ka ba? Pwede bang naging matalino lang? Haha, 26 ka na, bes. Hindi habang buhay, madaming options. Ang hirap kaya humanap ng matinong asawa ngayon. Hindi pa naman ako nagmamadali. Yan nga ang delikado eh. Yung akala mo marami pang time, yun pala nauubos na. Naks, ang lalim ng hugot mo ah. Seryoso ako. Kaya nga andito ako para ipakilala sa iyo yung magic ng modern love. Ito dating app. Tingnan mo to. Maraming gwapo, may trabaho, tsaka maayos kausap. Ayoko nga niyan. Mga tao dyan hindi naman ako kilala. Nakakatakot. Mars, hindi mo naman sila papakasalan kaagad, no? Hindi agad jojowain. Usap-usap lang muna. Fun-fun lang, ganun. Tsaka tignan mo oh, mukhang mayayaman mga nandyan. Sosyal. Parang hindi ko naman ka-level. Mara, may kaya ka naman anong hindi ka level? Graduate ka ng accountancy. May magandang trabaho ka pa bilang finance manager. Huwag mong i-down yung sarili mo. Ang demure mo din kaya tingnan. Average lang kami, Celine. Hindi kami mayaman. Pero hindi rin naman naghihirap. Simple lang. Exactly. Yung ganyan ang hanap ng karamihan. Yung grounded, yung hindi pa bongga, hindi pa sosyal. Ay nako. Sige, i-download mo na nga. Pero hindi ko gagamitin ha. O ayan na, dinownload ka na sa phone mo. Swipe lang naman dyan, di ba? Pero girl, okay. Nasa phone ko na. Satisfied. Oo, swipe lang dyan. Pero girl ha, kung gusto mong sumaya ulit, dapat mong buksan ulit yung puso mo. Hindi ganun kadali yun, Celine. May sugat pa rin. Alam ko, pero hindi rin naman masamang umasa kahit konti, 'di ba? Try mo lang. At ayun na nga, dahil sa pangungulit ng kaibigan kong si Celine, nandito na siya sa phone ko. Hindi ko naman talaga balak gamitin. Hindi ako interesado. Hindi ko nga alam bakit ko pa dinownload, pero ayoko rin siyang tanggalin. Parang may kakaibang urge, yung tipong kahit alam mong ayaw mo, may parte sa'yo na gusto mong buksan. Out of curiosity o baka out of loneliness,
Hindi ko rin alam, DJ Kakay. Pero nandun na siya eh. Yung tanong sa isip ko na, paano kung matagal ko nang sinarado tong puso ko pero ngayon parang naririnig ko na ulit yung tibok niya. Mahina pa pero buhay. Baka nga oras na para subukan. Isang swipe lang naman yun, di ba? Isang linggo na sa phone ko tong app, hindi ko ginagalaw. Nandyan lang siya. Parang multo na tahimik pero ramdam ko ang kanyang presensya. Ayoko siyang buksan, ayoko makita yung mga mukha ng taong hindi ko naman kilala. Ayoko makipag-usap sa estranghero. Hindi ako sanay doon, pero sa isang linggo rin na yon, palagi ko siyang tinitignan. Parang may hinihintay ako. Hindi ko lang alam kung ano nga ba. Hanggang sa isang gabi na paisip ako, ano bang mawawala kung susubukan ko? Baka naman pwede kahit isang beses lang, kahit lang masabing sinubukan ko. Sige na nga, hindi naman masama kung subukan ko, di ba? Swipe lang naman to eh. Picture muna. Ito na lang siguro. Ito na yung pinaka-decent kong selfie, hindi filtered, sakto lang. Ayan. Name, Mara. Age, 26, Pampanga. Hilig, music, coffee, tahimik na lugar. Simple lang. Huwag na masyadong mag-expect. Ayan. Hindi ko in-expect na ganito karami agad ang mag-swipe sa akin, DJ Kakay. May mga super like pa, parang flattering pero habang tinitignan ko ang isa-isa, parang wala akong makakonek. Wala akong vibe. Hindi ako makasabay. Yung iba mukhang mapepera, sosyal, mahilig mag-travel abroad. Yung tipong pa-champagne sa rooftop bar. Ako, average lang naman ang buhay namin. Hindi kami mayaman pero hindi rin naghihirap. Simpleng pamumuhay pa rin. Nakapagtapos ako ng accountancy, salamat sa sipag ng aking mga magulang. Ngayon isa akong finance operations head sa isang kumpanya. Maayos ang trabaho, tahimik ang buhay. Hindi ko hinahanap yung sobrang ganda. Gusto ko lang yung may totoong koneksyon. Pero parang ang hirap hanapin noon dito. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Hindi talaga ako para dito. Swipe left, swipe left ulit. Saan ba ako makakahanap ng taong parehas sa akin kung lahat sila ay parang nasa ibang mundo? Pero hindi pa pala tapos ang gabi dahil sa gitna ng puro left, may biglang nag-stop. Hindi ko inakala na sa dami ng swipe ko, may isa palang titigil sa daliri ko. Isang mukha, isang ngiti, isang simpleng profile na parang ako rin. Wala pa kaming salita pero may naramdaman na ako agad. Hindi kilig na mababaw, hindi din fancy o pa-impress. Simple lang. Totoo. Parang biglang may kumalabit sa puso kong matagal ng tahimik. At sa isang swipe, napakanan, nag-match kami. Hindi ko alam kung simula ba ito o isa na namang ending na hindi ko pa alam. Isang mukha biglang tumigil sa screen ko. Ngunit siya sa picture, simple, hindi pilit. At doon may naramdaman akong kakaiba. Ngayong gabi ay kakaiba ang aking naramdaman at ayokong takasan yon. Sa dami ng mukha, siya lang yung napatingin din sa akin. Hindi siya yung tipo na mapapansin agad ang isang party pero sa gulo ng feed niya, siya yung tumatahimik sa isip ko. Simple lang siya, casual ang profile pero parang ang gwapo. Pero yung vibe, parang ako rin. Nag-alanlangan ako, hindi ako agad nag-swipe. Parang may kaba, parang may pader pa rin nakatitira sa loob ko. Pero ayun, sinubukan ko. Finally, swipe right at sa isang iglap, it's a match. Ay, wait lang. Nag-match kami? Hala, ano to? Match kami? Anong gagawin ko? Wait. Nag-swipe right ba ako ng tama? Oh my God. May message na agad. Sigurado ba to? Okay. Chill lang, Mara. Baka normal lang to, di ba? Anong huling bagay na nagpangiti sa'yo? Ikaw, ngayon na match na tayo. Hala. Anong sasabihin ko? Ganito ka agad ka-sweet? Pero hindi.
Baka may hinahanap lang siya sa profile ko. Baka type niya lang yung sagot ko. Baka, oo nga, hindi ba ako dapat mag-isip? Talaga ba? Mukhang nagnanakaw ka na kaagad ng mga puso ah. Ikaw kaya yun? Kahit mukhang hindi mo pa sinusubukan. Wow, sweet talker. Sinasabi ko lang yung nararamdaman ko. So, bakit ka nga nag-swipe right? Yung mga mata mo kasi ang attractive. Parang nakakabighani. Talaga ba? Sleepy eyes, no? Hindi ah. Ang ganda kaya. Kaya napangiti ako nung nakamatch kita. Salamat. By the way, matching up with you made me smile too. Isang buwan na palang lumipas mula nung unang match namin. Bawat araw ay puno ng tawanan at kwento. At syempre, puno din ng mga banat. Walang pressure, walang pretensions. Siya yung parang walang pakialam kung nagkamali kami ng mga sinasabi. Siya yung tipo ng tao na hindi mo kailangang magpanggap. Hindi mo kailangang magmukhang perfect. At ako, parang nawala na lahat ng takot na nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung paano mangyayari pero sa loob ng isang buwan, bigla na lang naging natural. Hindi ko na nararamdaman yung awkwardness. Wala nang pangalawang hula sa mga sinasabi ko. At sa bawat chat, parang gusto ko pang maghintay ng mga bagong message niya. Hanggang sa isang araw, he told me he's coming over. Nandyan na siya. At ako, hindi ko pa rin alam kung anong klaseng kilig ang aking nararamdaman. Siya na ba yan? Wait. Kalma lang, Mara. Relax. First meeting lang to. Okay lang. Chill lang. Mara! Hala, siya nga. Finally, it's you! Hindi ako nagkamali ng place, di ba? You're in the right place. Wow, you really came ha, Marco? Motor? Dito pa mula sa Nueva Ecija? Di ko na kayang maghintay pa. Plus, ang init pero worth it naman. Sus, worth it daw ha. Okay then, I guess. Huwag mong gawing formal. Sanay na ako sa relax na vibes lang. Thank you nga pala ha. For what? Kasi nag-travel ka ng malayo just to see me. Na-appreciate ko yung time and effort mo sa pagpunta rito. Thank you so much. Wala lang yun. Oh, bakit ganyan ka makasmile? Kinikilig ka, no? Wala yun. Basta ikaw, thank you rin. Sana kahit papaano ay masaya ka ngayon. Oo naman, ikaw pa ba? Masaya rin naman ako. Okay lang, wag na natin madaliin. Mas gawin pa nating comfortable tayo sa isa't isa. True. Hindi naman tayo dapat magmadali, di ba? Sa unang pagkikita namin, may kung anong kiliti sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya yung tipong lalaking sobrang daldal o showy. Pero bawat hawak niya sa kamay ko, bawat titig, bawat halik niya sa palad ko, parang sinasabi ng puso ko na ito na yon. Parang prinsesa akong trinato mula sa pagsundo, pagsuot at pagtanggal niya sa akin ng helmet na kaya ko namang ilagay at tanggalin mag-isa, sa pagbitbit sa bag kong maliit lang naman at sa kung gaano siya kasoft kapag kausap ako. Parang ako lang ang babae sa paligid at sa tagal ng panahong iniwasan kong muling magmahal, biglang nawala lahat ng pader na itinayo ko. Sa harap niya, naging ako ulit yung Mara na marupok, madaling kiligin, madaling mahulog, at ang bilis parang ang dali kong nahuhulog. Lumipas ang mga buwan, sweet talks, madalas pa rin kilig, umamin siya na gusto niya ako. Ako rin naman pero nananatili kami sa isang relasyong walang label. Masaya, oo, pero hindi ko maiwasang magkaroon ng tanong sa utak ko na bakit hanggang ngayon hindi na niya ako kayang tawaging akin. Hindi niya ako magawang ligawan. Napapansin ko rin na parang wala siyang interes sa mga detalye tungkol sa akin. At oo, kahit ilang beses kong sabihing okay lang, may parte sa puso ko na nagtatanong na mahalaga ba ako talaga sa kanya? Hanggang sa dumating ang kinatatakutan ko, unti-unti ang
ang kanyang paglayo. Yung tipong kapag ako ang hindi nag-chat, wala ring mensahe galing sa kanya. At nung huli, tumahimik ang cellphone ko. Hindi siya sumasagot sa mga messages ko. Delivered lang. Hindi na binabasa. Hindi na pinapansin. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw pero mas pinili kong manahimik. Kasi kung kaya niyang mawala ng ganun lang, baka hindi talaga ako ang gusto niyang manatili. 6 days na, Mara. 6. Wala ka pa rin naririnig sa kanya? Wala pa rin eh. Alam mo ba kung anong tawag dyan? Ghosting. Pang-aswang lang yan eh, Mara. Ginawang Halloween yung love life mo. Baka naman busy lang siya, Celine. Busy? Alam mo, kahit presidente ng bansa, marunong mag-reply sa chat. Alam mo kung anong hindi busy? Yung taong gusto ka talaga. Ayoko lang isipin na hindi totoo yung pinapakita niya sa akin. Mars, huwag ka ngang magpaka-martyr. Naramdaman mo yung effort, oo. Pero, effort ba yun kung pagkatapos kang pa-fallin, iiwan ka na parang wala kang halaga? Alam mo, ang sakit, hindi yung nawala siya eh. Ang sakit, yung sarili mong tiwala ang iniwan mo para sa kanya. You gave him access sa puso mong 4 na taon mong binantayan. Tapos, anong ginawa niya? Ni hindi nga siya kumatok ng maayos eh. Pasok lang, sira pa yung pinto. Akala ko kasi safe siya. Iba siya. Akala ko iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Mars, hindi sapat yung pakiramdam. Hindi sapat ang iba siya. Kasi ang tanong, ginawa ka ba niyang kakaiba? Kasi ikaw, ginawa mo naman siyang prioridad eh. Eh siya ba? O ano, gusto mo pa ding depensahan? Huwag ka nang umiyak dyan. Hindi naman kasi ako ganito dati. Hindi ako yung madaling mahulog. Ngayon, parang ako pa yung naghahabol. At alam mo kung bakit? Kasi mahal mo yung idea niya na nagpapakilig sa'yo. Ang kwento niyong dalawa. Pero yung totoo, Mars, hindi siya character sa happy ending mo. Pero malay mo, isa siyang plot twist. Bakit kasi nahulog pa ako sa kagaya niya? Mara, huwag ka nang umiyak. Mahal kita. Kaya ako to sinasabi sa'yo. You deserve someone who shows up. Hindi yung lalaking kailangan mong habulin para lang iparamdam na may halaga ka. Hindi yung lalaking parang bisita lang na dinaanan ka lang. Alam ko naman. Pero ang hirap, Celine. Kung kailan inopen ko na ulit yung puso ko para magmahal ulit, ganito pa yung mangyayari. Lagi namang mahirap ang pag-let go. Pero mas mahirap yung araw-araw mong hinihintay yung taong hindi na babalik. At kung babalik man siya, dapat handa kang tanungin yung sarili mo na deserve ko pa ba siya? Kung ngayon pa lang kaya na niya akong tiisin, kaya niya na akong iwan, paano sa future kapag naging kami na? Yung ganun. May part sa akin na gusto ko siyang i-let go. Pero may part din sa akin na gusto kong hintayin at malaman kung ano man yung sasabihin niya. Kung ano yung mali sa akin, ano ang kulang, kung ano ang ayaw niya sa akin. Para at least alam ko, di ba? Mara, habang maaga pa, tumakbo ka na. Hindi mo na kailangan malaman kung ano man yung sasabihin niya. Huwag kang maghanap ng kulang sa sarili mo. Marami pang iba dyan. Kung gusto ka naman talaga niya, magiging invested talaga siya sa'yo eh. Tsaka, ilang buwan na oh. Parang kayo na pero hanggang ngayon hindi nyo pa rin masabi kung ano talaga kayo. Mara, ang babae hindi nililito. Ang babae minamahal. At ikaw, Mara, babae kang dapat pinagmamalaki. Hindi tinatago sa isang chat thread. You deserve to be loved the way you love. At kung hindi niya kaya yun, then he never deserved you in the first place. Ewan ko na, Mars.
Kaya ko naman mag-let go. Naiintindihan ko naman mga sinasabi mo sa akin, pero ang mas ikinasasakit ng damdamin ko ay yung natatakot ako na kumilala ulit. Kasi after nito, sino naman? Another situationship na mapupunta sa wala. Naisip ko, DJ Kakay, na tama naman si Celine. Sa tagal ng panahon na akala kong kailangan kong intindihin kung bakit siya naging ganon, nakalimutan kong tanungin ang sarili ko kung tama pa ba akong maghintay. Ang sakit pala ng pagbitaw sa isang bagay na pinaniwalaan mong may patutunguhan. Pero mas masakit palang manatili sa isang bagay na hindi ka pinipiling panindigan. Sobrang tagal kong kinulong ang sarili ko sa idea na baka, sa pangarap na baka bumalik siya, baka may dahilan. Pero ngayon sa wakas, naririnig ko na ulit ang boses ng sarili kong halaga. At sa bawat salita ni Celine, para akong ginising sa pagkakahimbing. Totoo nga, ang babaeng alam ang worth niya, hindi kailanman tatahimik sa pagtrato ng iba na parang hindi siya sapat. Nagpahinga ako, hindi ako nagmadali. Hindi ko rin binuksan ang aming conversation ni Marco. Isang bagay ang napagtanto ko. Kailangan ko matutong mag-let go, lalo na sa mga bagay na hindi nagiging makatarungan para sa akin. Kung gusto talaga ako ng tao, he would. Sabi yan ng isip ko. Hindi niya ipaparamdam na ganito lang. Mahalaga sa akin ang aking sariling halaga. Ayaw ko magmukhang nangangailangan o nagmamagandang loob para lang mapansin. Gusto kong magpatuloy at mag-move on mula sa mga bagay na hindi nagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa akin. Ngunit makalipas ang 2 linggo habang abala ko sa aking mga gawain, natanggap ko ang isang tawag mula kay Marco. Hi love, kamusta? Sorry nahulog yung phone ko nung papuntang Aurora. Nabasag siya, hindi na kita natawagan agad, sorry. Mabilis akong napangiti, hindi dahil sa saya kundi dahil alam kong may halong kasinungalingan ng mensahe. Aurora? Nahulog ang phone? May 2 pa siyang phone, may laptop at PC. Pinili kong hindi mag-react agad, natili akong kalmado at hindi pinapahalata ang nararamdaman. Hindi na ako magpapadala sa mga ganitong eksena. Para sa akin, wala akong pakialam kung ano pang paliwanag ang ibigay ni Marco. Kasi alam ko naman ang totoo. Okay lang. Kamusta ka naman? Okay ka lang ba? Oo, sorry talaga. May mga aberya lang talaga. Ingat ka na lang palagi sa pagdadrive mo, ha? Naging busy lang din sa work. I miss you, love. Miss mo ko? Oo naman, next week hindi na ako busy. Kita tayo ha. Gusto na kita ulit makita. Miss na kita. Ikaw bahala. Kapag hindi ka na lang siguro busy. Galit ka ba? Hindi naman. Pagod Sure. lang ako galing sa work. Sure yan ha. Yeah, I'm really sorry talaga. Sana hindi ka talaga galit. Hindi nga, Marco. It's fine. Naiintindihan ko naman. Basta, kita tayo ulit. Oo naman, sige. Hindi ko rin alam kung bakit ako pumayag pa. Siguro gusto ko lang ng closure. Gusto ko lang marinig mula sa kanya kahit masakit para matapos na ang lahat. Kasi kahit ilang beses ko nang pilitin, bitawan, ang sakit pa rin. At ito na nga kami, magkaharap na ulit. Pero iba na ako ngayon, mas buo, mas malinaw ang gusto ko at yun ang ayaw ko. At ang hinggit sa lahat, alam ko na kung gaano ako kahalaga at hindi ako para sa kahit sinong naglalaro lang. Thanks, love. Para saan naman? Kasi nakipagkita ka sa akin ngayon. Gusto ko lang na malinawan, Marco. Gusto kong marinig mula sa'yo kung bakit napaka-inconsistent mo. May gusto ka bang pag-usapan, di ba? Ano yun? Gusto kitang kausapin ng maayos kasi alam kong may mga bagay na hindi ko nasabi at dapat kong panagutan. Panagutan? Guilty about something? O gusto mo lang mapagaan loob mo? Hindi. Mara, gusto ko lang maging totoo kahit huli na. Totoo? Saang part ang gusto mong maging totoo, Marco? Yung tayo? Ay, wala nga palang tayo, di ba?
Gusto mo bang hulaan ko kung ano yung hindi totoo mong nagawa or yung sinabi? Yung nag-I miss you ka? Yung nagpunta ka dito para lang makita ako yung sinabi mong gusto mo ko? Gusto talaga kita, Mara. Hindi ko to in-expect. Hindi in-expect. Alin? Yung magustuhan ako? Wala sa plano mo yon? Nangyari lang ganon? Kung sa bagay, tinato mo nga pala ako na parang seasonal offer. Panandalian lang. Hindi yun ang intensyon ko, Mara. Hindi kita nilaro. Talaga ba? Hindi ka aware sa mga actions mo? Ganon ba yon, Marco? Eh di sorry kasi hindi ganon yung naramdaman ko. We're already at the right age. Imposible naman na hindi ka aware sa mga ginagawa mo, sa treatment mo sa akin. Hindi ko sinasadyang saktan ka. I was dealing with my own problems. Hindi lang talaga ako naging honest sa'yo. Not because I didn't care, but because I didn't know how to handle everything. Sabihin mo na lang, kung hindi mo talaga ako gusto, mas madali pa yun eh. Hindi ganun, Mara. Gusto kita. Mas gusto kita. Naguguluhan lang talaga ako. Wow, naguguluhan ka. Bakit? Kasi hindi ako yung first choice mo? Option lang ako, no? Gusto mo lang ako pagtripan. Kinakausap mo nga ako kapag gusto mo lang eh. Ikaw pa may ganang maguluhan, Marco? Eh anong akala mo sa akin? Practice ground? Pahinga? Emotional pit stop kapag ka gusto mo magpatuloy? Kapag ka alam mo ng totoo yung gusto mo? Hindi, Mara. Ikaw yung naging totoo sa akin. Yun nga eh. Bakit ganon? Bakit bigla ka na lang nawala? Parang walang paalam, walang paliwanag, walang kahit ano. Wala man lang respeto. If you want to back out, at least have the guts to tell me why, Marco. Mas maiintindihan ko pa yun eh. I'm sorry, Mara. I'm really sorry kasi may isang bagay akong itinago at kailangan ko na sabihin sa iyo. Ano na naman this time, Marco? May anak ka ba? May asawa? May malubha kang sakit? Hindi, mas malala pa. Mas malala pa sa asawa? Nung una, the reason na nag-message ako sa dating app, random yun. It's a part of a dare. There. Nilaro nga. Nagpustahan kami ng pinsan ko. Sabi niya, pag napafall ko raw yung unang nakamatch ko sa app, ibibigay niya sa akin yung game controller niya. Wow! Marco, seryoso ka ba? Alam ko, bobo ako. Pero habang tumatagal, nagiging totoo na ang lahat. Hindi ko in-expect na magkakaganito ako sa'yo. Marco naman! Habang nagpapakatotoo ako, habang binibigay ko yung oras at puso ko sa'yo, game lang pala ito sa paningin mo? Ang sama mo, Marco. Hindi na yung laro para sa akin, Mara. Hindi ko alam kung ilang beses kong gustong sabihin sa'yo pero natatakot ako kasi alam ko na masasaktan kita at alam kong mawawala ka. Alam mo naman pala eh. Eh di sana, sa una pa lang hindi mo na ginawa. After all this time, niloloko mo lang pala ako. Ang kapal na mukha mong sabihin na gusto mo ko? Na totoo yung mga nararamdaman mo? Kung totoo yun, bakit nagawa mo akong baliwalain? Bakit nagawa mo akong tiisin? Gusto mong malaman kung anong masakit? Hindi yung pustahan eh. Yung masakit yung pinaniwala mo na may halaga ako sa'yo. Para mahalaga ka sa akin, hindi ako pupunta dito kung wala akong nararamdaman. Hindi ako maglalakas ng loob na aminin sa'yo to kung wala akong respeto sa'yo. Respeto? Pagkatapos mo akong gawing joke, ngayon may respeto ka? Hindi ako proud, okay? Nagsisisi ako, pero please, wag mong isipin na wala kang halaga. Eh anong gusto mong isipin ko, Marco? Na espesyal ako kasi yung pinili mong laruan, eh ako? Mara, Ang sakit, Marco! Ang sakit pakinggan na lahat pala ng nakita kong effort, parte ng pustahan nyo. Na bawat chat mo, may nanunood, may tumatawa, may nag-aabang kung kailan ako mahuhulog. please, wag mong sabihin yan. Pero totoo, di ba, Marco? Yun yung totoo. Hindi ko na kailangan dagdagan pa. Alam ko na. At ngayon, alam ko rin kung gaano ako nasaktan. Bigyan mo pa ako ng chance para mapatunayan sa'yo na hindi ako ganun ngayon. Na hindi ka lang premyo sa akin. Hindi ko na kailangan ng patunay, Marco. Kasi hindi ako para sa second round ng isang laro na hindi ko naman pinasok o ginusto.
Please, willing ako magbago, Mara. Magbabago ako para sa'yo. But I'm not willing to stay, Marco. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang tignan yung mukha mo at maalala kung paano mo ako pinaglaruan. Hindi ko sinasadya, Mara. Please. Pero ginawa mo pa rin. Mara, I'm sorry. Goodbye, Marco. I hope your game controller was worth it. Akala ko closure lang ang hanap ko. Pero ang totoo, hindi ko kailanman inaasahan ang sagot ay magiging lason. Para akong ginising sa isang bangungot na akala ko'y panaginip. Lahat ng good morning niya pala ay biro. Hindi ako mahal. Ako ang misyon. Ako ang laro at ang larong iyon, hindi ako ang premyo. At ang pinakamasakit, minahal ko siya sa paniniwalang totoo siya at iyon ang pagkakamali ko. Binalikan ko sa isip ko ang bawat tawa ko sa kanya, bawat kwento, bawat paghingi ng pasensya at lahat pala yon. Sinasaksak ako, paulit-ulit, tahimik, walang dugo pero wasak. Hindi ako nagalit dahil pinaasa niya ako. Mas nagalit ako sa sarili ko dahil hinayaan kong maniwala. Dahil pinaniwala niya ako sa mga pinili pero hindi hanggang dulo. Nalaman kong ako lang pala ay napagtripan. Pero ito ko ngayon bitbit ang bigat ng katotohanan pero buo pa rin. Hindi ako natalo dito, hindi ako ang walang puso, hindi ako ang naglaro at kahit tinuring niya akong pustahan, hindi niya kailanman kayang tapatan ng halaga na wala sa kanya, na ako. Ngayon, tahimik kong pinupulot ang aking sariling na naging pira-piraso. At sa bawat hakbang palayo, hindi ako humingi ng tawad. Dahil ako sa simula pa lang ay naging totoo. At siya ang lalaking kailangan manalo o kailangang manalo ng pustahan para lang mapansin ang katulad ko. But it's too late now. I'm walking away and this time, hindi na ako lilingon pa. Mara, grabe, ang lakas ng ulan, no? Para bang sakto sa mood mo ngayon. Oo nga eh. Parang yung puso ko matagal ng puno, ngayon lang bumigay. Pero kahit bumigay, buo ka pa rin, Mars. Hindi mo pinakita sa kanya na wasak ka. Hindi ko na rin kaya. Ang dami kong tanong. Ang dami kong bakit. Ang dami kong sana. At lahat ng yan, hindi mo kailangang sagutin mag-isa. Thank you, Celine, ha? Sa totoo lang, nung nag-usap tayo, natauhan talaga ako. Kahit ilang ulit pa tayong madapa, basta huwag tayong sumuko sa sarili natin. Tsaka, marami pang iba dyan, Mars. Makakahanap pa tayo. Ay, gusto ko na lang burahin tong dating app na to. Lahat. Lahat ng bakas ng kanya. Dating app, messages, playlist namin. Okay lang. Pero, gawin mo yan para sa'yo, ha? Hindi dahil gusto mong makalimutan ka agad siya. Hindi naman kasi madali yun, eh. Hindi ko naman talaga siya malilimutan kaagad, Celine. Lalo na, first time nangyari sa akin to. Pero syempre, kailangan nating bitawan. Lalo na hindi na tayo bata. Iisipin ko na lang na isa lang siyang pagsubok na dumaan sa buhay ko. Yes, girl! Tama. Tsaka, hindi mo kasalanan na mahalin siya. Kasalanan niya na hindi niya binigay yung respeto na deserve mo. Ay, delete ko na to. Tapos na. Ayoko na. Good. I'm so proud of you, Mara! Gusto ko na lang talaga ng peace. Yung matulog ako na hindi nag-aabang ng message. Yung gigising ako na hindi siya yung unang iniisip ko. Makukuha mo yan. Hindi agad-agad pero darating din yan, Mara. Ang sarap pala sa pakiramdam, no? Yung wala ka nang gustong ipaglaban sa maling tao. That's part of healing, Mara. Hindi dramatic. Hindi rin explosive. Yung tahimik lang. Peaceful, ganun. Pero totoo. Hindi ko man nakuha yung fairy tale, at least nakuha ko yung sarili ko. At walang pustahan, walang panuloko, walang dapat patunayan. Minsan pala, kailangan mong masaktan ng sobra-sobra para mahanap yung parte ng sarili mong matagal mong nawala. Hindi mo na kailangang hanapin kung sino ang para sa'yo, Mara. Kasi unang-una sa lahat, ikaw muna dapat ang piliin mo.
Akala ko noon kapag nagmahal ka ng buo ka ring mamahalin pabalik. Na sapat na ang pagiging totoo para piliin ka rin ang taong mahal mo. Pero natutunan kong hindi palaging patas ang laban ng damdamin. Minsan kahit buong puso kang nagbigay, ikaw pa rin ang matatalo sa huli. Masakit hindi lang dahil sinaktan niya ako, kundi dahil pinili kong maniwala. Pinili kong maghintay, pinili kong lumaban sa katahimikan niya. Masakit At sa bawat araw na akala na wala siyang naraparamdam, pinaniwala ko ang sarili kong baka busy lang siya, baka pagod, baka mahal naman niya ako, pero hindi lang marunong magpakita. Pero hindi pala, ang totoo hindi lang talaga ako pinili. Hindi ako mahal, hindi ako sineryoso, at ang pinakamalupit pa, ginamit lang ako sa isang laro na hindi ko alam na kasali ako. Isang laro na ang premyo ay panloloko at ang kapalit ay puso ko. Ngayon ko lang din siguro naintindihan ang ibig sabihin ng pagbitaw ay hindi ka kahinaan. Dahil sa totoo lang, mas malakas ang taong marunong kumawala sa mga bagay na hindi siya pinipili. At para sa mga taong patuloy pa ring umaasa, tahimik na nagdarasal na sana mahalin sila pabalik, tandaan yung hindi kailanman basehan ang halaga mo kung may taong pumili sa iyo o hindi. Minsan kailangan mong matutong piliin ang sarili mo kahit naiwan ka, kahit nasaktan ka, at kahit akala mo siya na talaga.